Ohayo gozaimasu minasan. So ngayon po ay magbabahagi po tayo kung paano pumasa sa Japanese employer interview. So ayan, dahil nakapasa po ako nung nakaraang interview ko sa Japanese employer, na-select po ako. 6 po kami na aplikante pero ako lang po yung na-select. At maraming nagtanong sa akin kung ano daw yung ginawa ko para makapasa sa interview at ma-select. So ayan, dahil maraming nag-request nito, so ito na po, ginawan ko na po ng video. At sana makatulong po yung mga binibigay ko sa inyo na tips at panoorin nyo po hanggang matapos ang video na ito. So ayan, tips number 1. Unang-una po ay mag-prepare po kayo ng Jikoshokai o self-introduction. Pero meron naman pong agency na sila na yung magbibigay sa'yo at yung gagawin mo is magme-memorize na lang. Pero may ibang agency din naman na ikaw mismo yung gumawa katulad ng sa akin. So, ayan na nga po, kapag chikushokan nyo na po ay iwasan nyo po mautal. So, i-memorize nyo po ito ng maigi dahil kahit kinakabahan kayo, hindi nyo ito malilimutan. At kapag ini-interview na po kayo, dapat yung tayo nyo is naka-stand straight po talaga. At saka yung dalawang kamay nyo, papatong nyo sa dalawang legs nyo. Tsaka kapag kinakausap kayo ng employer or tinatanong kayo, yung mata nyo, makipag-eye contact po kayo sa kanila. At iwasan nyo din po maging malikot yung mata nyo. At kapag tinatanong na nila kayo, tumango-tango po kayo. Kahit wala kayong naiintindihan, tango pa rin po. Kasi ibig sabihin no, nakikinig po tayo kahit wala tayong naiintindihan kahit ni isa. Pero don't worry po, dahil kapag TITP po ay meron po silang interpreter. So yung interpreter na po yung mag-translate into Tagalog. Tsaka kapag nakaupo naman kayo, wag na wag po kayong sumandal sa upuan at wag po kayong malikot. So tips number 2. So always wear your smile. Mula umpisa hanggang sa matapos yung interview mo. Tsaka yung smile nyo is yung normal lang po, hindi yung ngiting aso. Tsaka hindi po yung sobrang OA. Nakakangalay nga pero tiisin mo na lang. Dahil gustong-gusto ng mga Japanese yung mga taong friendly at yung mga taong masayahin. Tsaka guys, wag na wag kayong umiyak sa interview nyo. Wag na wag kayong umiyak kapag nagpipinto kayo ng experience nyo sa buhay. Dahil pinakaayaw po ng mga Japanese, yung mga taong mahihina ang loob at yung mga taong iyakin. Dahil guys, pupunta po tayo ng Japan para magtrabaho. Dapat buo po yung loob natin. So tips number 3. Be unique po. Same question lang po yung itatanong nila sa kasamahan mo at sa'yo. So kung ano yung sagot ng mga kasamahan mo, wag mong gaya. Hayaan mo sila kung magkakapareho yung mga sagot nila. Wag na wag mong gagayahin. So ito yung sinasabi kong be unique. Dapat po maging iba ka sa kanila. Ibahin mo yung sagot mo. So ito po ay based on my experience po. Yung sa akin kasi iniba ko talaga yung sagot ko. At na-catch ko naman yung attention ng mga Japanese. Kaya kung ako sa inyo guys, ibahin nyo din yung sa inyo at saka gawin mo lahat para ma-catch mo yung attention ng mga Japanese employer. Tsaka dagdag points po kapag meron kayong alam na basic Japanese language. So kung ako po sa inyo, habang nag-a-apply pa lang po kayo, mag-study na po kayo ng mga Japanese basic language. Unahin nyo yung mga basic nila. For example, Konnichiwa, Ohayo gozaimasu, Hajimemashite, Dozo yoroshiku onegaishimasu, Arigatou gozaimasu, Domo arigatou gozaimasu, Sumimasen. Yung mga ganyan po, yan yung mga basic sa Japanese. Madali lang po siyang aralin, basta unahin nyo lang po yung katakana and hiragana. Tips number 4. So ito guys, kapag tinatanong kayo ng employer, kapag may part na kaya niyong mag-English, English po yung isasagot. Dahil meron talagang employer na gusto nila yung aplikante is marunong mag-English. Dahil doon sa city nila o yung pinaka-city doon sa Japan, yung iba doon is mga foreign. Gusto nila na marunong ka din mag-English. At least kapag pumunta ka doon sa city at gumala ka, hindi ka mawawala. Marunong ka mag-English. Dahil sa totoo lang guys, mahirap po talaga mag-aral ng Japanese. Maraming matatagal na sa Japan na nagtatrabaho pero yung iba hindi pa rin marunong mag-Japanese. It's better po kapag marunong kayong mag-English at gamitin nyo po yan sa pag-i-interview. Hindi naman lahat ng sagot mo is English. Dapat, pero pwede din Taglish, ganon, para naman makatch mo talaga yung attention ng Japanese. Marunong pala to mag-English.
Ganun dapat. So, tips number 5. Kapag tinatanong kayo ng employer, dapat may tiwala kayo sa sagot niyo. At yung mga sagot niyo ay pag-isipan niyo. Dapat sure na sure ka sa sagot mo. So, bukod dyan, marami pang itatanong yung employer sa'yo. Tips number 6. Kapag tinanong ka ng Japanese employer mo na about sa experience mo, kapag tinanong nila na marunong ka ba nito, marunong ka bang ganyan, ang sagot mo ay oo, opo, marunong ako. Wag mong sabihin na willing to learn, hindi pa ako marunong yan. Expo yan sa mga Japanese employer. Kaya wag niyo pong gagawin yan. Tips number 7. Trust yourself. Ibigay mo lahat ng best mo para makapasa ka sa interview at ikaw yung masilik. Alam niyo po, nung na-interview po ako ay 6 kami at ako lang po isa yung nasilik. Medyo napanghinaan nga ako ng loob nun dahil sabi ng employer is 160 cm yung kinukuha nilang height. Yung sa akin 157 lang naman. So, ayan, parang na-disappoint ako. So, ang ginawa ko po guys ay bumawi po ako doon sa interview. Ginalingan ko po yung sagot ko, nagiging iba ako sa kanila at nagtiwala po ako sa sarili ko na kaya ko. Kaya ko to at ako yung mapipili. So, ayun nga, sa awa po ng Diyos, ako po yung nasili. Tips number 8. So, ito ay para po sa mga babae ito. Kapag isasalang na po kayo sa interview, wag po kayong magme-makeup ng makakapal. Makakapal na lipstick, yung eyebrow, expo yan sa mga Japanese employee. Dahil remember po guys, pupunta po tayo ng Japan para magtrabaho at hindi para mag-club. So, ang gagawin po natin, okay lang naman mag-makeup, pero yung light lang. Yung light makeup lang at saka yung lipstick, hindi gaano kakapal. At wag po kayong magkulay ng buhok. Para sa mga lalaki or babae dyan, wag po kayong magkulay ng buhok. Or kapag meron mang kulay yung buhok mo, bago pa man ang interview nyo, papakulayan nyo na ito ng itim. So, tips number 9. Guys, kapag tinatanong po kayo ng employer, for example, katulad nito, bakit gusto mong mag-Japan? Ano yung isasagot mo? Sagutin mo ng, gusto ko mag-Japan dahil gusto ko makatulong sa pamilya ko. Gusto kong mag-Japan dahil gusto kong magtayo ng business sa Pilipinas. Gusto kong mag-Japan dahil gusto kong makatulong sa pamilya ko. Guys, wag niyong sasabihin niya. Malaking ekis talaga yan. Dahil ang sagot ko dyan, nung in-interview ako, ganito. Gusto kong mag-Japan dahil gustong-gusto ko po yung culture nila. Gusto kong mag-Japan dahil gustong-gusto ko yung mga tao doon, napaka-respetado. At higit sa lahat, gusto kong mag-Japan dahil gusto ko matutunan kung ano yung pamamaraan nila sa pagtatrabaho doon at nang mai-apply ko ito in the future. So, ganyan dapat guys. Dahil kapag sasabihin mo sa kanila ng para sa pamilya, gano'n, mga Japanese kasi guys is nagtatrabaho talaga sila para sa sarili nila. So, kapag tinatanong kayo ng ganyan, yung sagot nyo is dapat puro compliment sa Japan. Compliment mo sila. Katulad ng, gusto ko mag-Japan dahil ang ganda ng view doon, tsaka napaka-respectful ng mga tao doon, ganon. Gustong-gusto kasi ng mga Japanese yung mga ganyang sagot. Nung in-interview ako guys, yan po yung mga sagot ko. Iniba ko yung sagot ko sa mga kasama. Kasi yung mga sagot ng kasama ko sabi nila gusto ko makatulong sa pamilya. Gusto ko pong magtayo ng business. Gusto ko mag-Japan dahil gusto ko pong umangat sa buhay. Gusto ko mag-Japan dahil gustong-gusto ko doon. So, kaya sinasabi ko sa inyo guys na be unique po at wag mong gagayahin yung mga sagot ng mga kasama mo. Dapat iba ka sa kanila. Iba yung sagot mo sa kanila na makakatch mo po talaga yung atensyon ng mga Hapon. Tips number 10. So, last na to. Unang-una po sa lahat guys, wag mo po talagang kakalimutan magdasal. Ang ginawa ko po nung isasalang ako sa interview, nung pagpunta ko nga po sa Alpha Tomo nung pag-apply ko, niline up nila kaagad ako. Tsaka yung employer interview namin is next day na. Kinakabahan ako noon kasi, ay, paano na to? Wala pa akong Jikoshokan. Pero ang ginawa ko, halos di ako natulog dahil kakamemorize, ganyan. Saka guys, kung nangangarap kayo, sabayan nyo po ng dasal. Before po ako isinalang sa interview, pumunta pa po ako ng simbahan, nagdasal, at humingi ng tawad. Tsaka guys, napaka-effective po talaga nung ginawa ko. Kaya advice ko po sa inyo, before po kayo isa lang sa interview, magdasal po muna. At ibigay nyo na rin yung best nyo para kayo yung makapasa at kayo yung pipiliin ng Japanese employer. So, yun lang po.
So, sana po nakatulong yung binigay kong tips sa inyo. Yung tips na po yun ay based on my experience lang. Ganbate ni minasan.